Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, formal nang inanunsyo ni dating US First Lady Hillary Clinton na tatakbo siya sa pagkapangulo ng Amerika sa susunod na taon. Kinumpirma ni Clinton ang kanyang kandidatura sa pamamagitan ng social media kung saan inilatag niya ang kanyang mga plataforma para sa mga mamamayang Amerikano. Agad naman itong umani ng positibong tugon mula sa mga netizen kung saan umabot sa 70,000 ang bilang ng mga nag-retweet ukol dito sa Twitter. Nasa kalahating milyon naman ang nag-like sa Facebook page ng kampanya ilang oras pa lamang mula nang inilunsad ito, habang higit ang views ng kanyang campaign video sa Facebook. Ito na ang ikalawang beses na sasabak si Clinton sa pampanguluhang eleksyon sa Amerika matapos mabigong makuha ang nominasyon ng Democrats para sa eleksyon noong 2008 na pumabor kay US President Barack Obama. Sa iba pang mga balita, ang Republican Party patuloy na tinutuligsa ang US-Iran nuclear deal at infrastructure bank ng China kakampi kaya o makakaribal ng World Bank. Ang detalye sa balita ng aming kasama si Edwin Eusebio. Minamaliit at tinutuligsa pa rin ng mga Republican si US President Barack Obama hinggil ito sa kasunduan na pigilan ang nuclear development program ng Iran. Sinabi ni Mitt Romney na natalo kay President Obama noong 2012 presidential elections, ang pinasok na kasunduan ng US at 5 pang world powers na nakipag-usap sa Iran ay hindi isang uri ng kasunduan na magpoprotekta sa mga tao sa buong mundo. Nanawagan si Romney ng mas mahigpit na economic sanctions ng US at ng UN na dapat ipataw sa Iran. Ito'y para matiyak ani Romney na hindi makakalikha ng armas nukleyar ang Iran. Maging si Senator John McCain na tinalo ni Obama noong 2008 elections ay tinuligsa rin ang kasunduan. Samantalang nanawagan naman si US Secretary of State John Kerry sa mga katunggali sa US Congress na maging mahinahon muna. Ito ay ng final agreement sa huling bahagi ng taong ito. Git ni Kerry, dapat maging malaya muna ngayon ang Obama administrations na makipag-usap ng walang balakid hanggang sa mabuo at makamit ang pinal na kasunduan. Sumali na rin ang Iran sa 34 na mga bansa para maging pinakabagong kasapi ng Asian Infrastructure Bank o AIIB. Ang pinalakas na bangkong ito ay inilunsad nitong nakalipas na taon ng People's Republic of China. Layunin nitong magbigay ng multilateral financing para sa mga proyektong pang-infrastruktura sa Asia. Sa mga dumaraming kasapi, nakikita ngayon ng World Bank na karibal ang AIIB. Para naman sa mga ekonomista, masisisi rin ang Amerika sakaling magtagumpay ng Infrastructure Bank. Ito ay dahil hindi naman naging lubos ang pamumuhunan na inilaan ng World Bank sa Asia. Ngayon naman, nababahala ang Western countries na maaaring samantalahin ng China AIIB ang sarili nitong geopolitical interest. Binaliwala naman ito ni World Bank President Kim Yong Kim na nagbabalak na makipagtulungan sa AIIB at maging sa New Development Bank na itinatag ng BRICS countries na kinabibilangan ng Brazil, Russia, India, China at South Africa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.